May nagtanong sa akin, Sir, tanong lang po, nagpapautang po ako personal na pera. Meron po kasing hindi nagbabayad sa akin since nung 2019. Medyo malaki pa balanse. Pwede po kaya sa small claims? Salamat po. Hingi po ako advice. Okay po. Yes po, pwede po yan sa small claims, no? Pero bago nyo po siya small claims, no? Dapat po nakapagpadala muna kayo ng demand letter. Ano po? Kasi napaka-importante po ng demand letter. Bakit po, no? Kasi po, kung ano ho, kung kagaya niyan, sabi niyo ho kasi personal ho yung ano niyo, yung personal na pera niyo ang pinauutang niyo. So hindi ko ho alam kung meron kayong kasulatan or usapan lang, no? Ngayon, ang kagandahan ho kasi sa may demand letter, no? Oras ho na sumablay siya sa pagbabayad at nagbigay kayo ng demand letter sa kanya. Pagka ho kasi nagsampa kayo ng kaso, doon ho ang bilang simula nung penalties, no? Pagka ho yan dinesisyonan na ni judge. Unlike ho yan kung 2019 pa ho nangyari, tapos ngayon nyo palang i-demand letter, let's say December ho ngayon. So ang bilang ho ng penalty niya pagka ho yan nagdesisyon si judge ngayon December, hindi ho yung 2019, no? Medyo lugi kayo ng konti dun sa sa computation ng penalties, ano po. Pero po pwede po yan, small claim. So ganito po ang gawin niyo, no? Kung wala pa po kayo na ipapadalang demand letter, padala nyo na po siya ng demand letter ngayon. Ano po, madali lang naman po yun, no? Pwedeng kayo naman ho ang gumawa, no? Ang importante lang naman po is, ang nilalaman ng demand letter nyo is kanino galing, address kung kanino galing, contact details, kanino galing. Tapos, sino po yung padadalan, address ng padadalan, contact details ng padadalan. Tapos po, yung detalye ng utang, ano po, magkano na. Tapos ano ho yung yung kumbaga taningan nyo na ho siya, no? Bigyan nyo siya ng demand na bayaran niya kung hanggang kailan. Tapos kung hindi niya ho mababayaran, ano po ba yung gagawin ninyong hakbang, no? Tapos pirmahan nyo na ho, ano po, or lagyan nyo ng pangalan, no? Po pwede ho yung gawa ninyong personal, at po pwede rin ho yan gawa ng abogado, ano po. Pero I suggest po is kung meron naman ho kayong extra, magpagawa na lang ho kayo sa abogado, ano po. Tapos pagka po yan naibigay nyo na yung demand letter at hindi tumugon dun po sa binigay nyong takdang panahon, no, ang gawin nyo pong susunod is kung kayo po ay iisa ng municipality or city, ipabarangay nyo po muna, no, mag-request ho kayo ng barangay conciliation proceedings, ano po. So pagka po yan kuwari tumugon po siya dun sa nagpunta ng barangay, magkakaroon ng settlement, no po. Pagka yan hindi po siya tumugon dun sa settlement, bibigyan ho kayo ng barangay ng certificate to file action. Okay, ngayon pagka nakakuha na po kayo ng certificate to file action, pwede na ho kayo pumunta sa inyong municipality para po mag-file ng ng small claims, ano po. So ang kailangan nyo pong mga dalin doon is yung pagpapatunay po na mayroon siyang utang sa inyo, no? Ano po ba yun? Pwede po yan kontrata, ano po. Kaya importante po, kada po may mga utang sa inyo may kasulatan, no? Para po yung interest may impose ninyo, no? Tapos po kung wala kayong contract, tao na magpapatunay na siya ay may utang sa inyo. Kung wala pa rin po, yung mga messages, no, na ipinadala nyo sa kanya, no, by email, via SMS, or via messaging apps, no, po pwede rin po yun, no. Tapos yung pong inyong demand letter, certificate to file action, at saka yung statement of claims, yan importante. Yun po yung mga kailangan ninyong may provide, no. Tapos po magbabayad na po kayo ng docket fee, no. Ngayon po, ang gagawin diyan, i-review yan tapos padadala siya ng subpoena, paghaharapin kayo sa una, pagka nagkasundo, okay. Pagka hindi, si judge po magdedesisyon, no. Kaya ko nasabi kanina na na
dapat to pinadala nyo kagad yan ng demand letter simula nung pumalya sa pagbabayad. Kasi pag nakita ni judge yan, sinasadya talaga na hindi bayaran. Kasi nga inabot ng ganong katagal. Kukumputan ho ni judge yan simula dun sa date ng pagpapadala nyo nung demand letter. Paano kung hindi nyo napadalan agad? Ito nang huli nyo napadalan, dun ho ang computation ng penalty niyan, no? Pero ang kagandahan lang ho doon, magdi-decide po si judge, no? Tapos final na po 'yun, no? So kailangan yun i-execute kaagad, no? Hindi na ho mababali 'yun. So ngayon pagka ho may garnishing, no, kailangan nyo po mag-file ng writ of execution para po makapag-garnish, no? Yung garnishing po hindi ho ibig sabihin na kunwari may ginawa ho sa kanyang gamit katumbas yung utang, yun ho ibibigay sa, hindi ho. May bidding po iyon. So pagka po yun na i-bid at naibenta, kung magkano yung proceeds nun, yun po ibibigay sa inyo. Ayun po, ganun po ang proseso ng small claims. Medyo mabusisi siya, no? Pero naman ho yan, maganda naman ho ang magiging resulta, lalo po pabor naman sa inyo, no? At mapapatunayan naman ho ng yan ng ating hukuman, no? So lang ho, have faith, dagdagan nyo ho yung prayers ninyo, no? At maaayos din po yan, no? Para kahit pa paano mabalik sa inyo yung pinaghirapan yung pera. Biruin nyo, pinaghirapan nyo ho yun, di po ba? No? Ang payo ko sa inyo sa susunod pagka may manghihiram sa inyo, talagang make sure na nakasulat po, no? Kasi yan pagka nakasulat, no, i-accept po ng ng hukuman yung inyong interest, no. Not unless po yan pagka yung masyadong mataas yung binigay yung interest, ikakat niya di judge yan, no po. Tapos kung wala naman kayong kasulatan, wala interest na kailangan singilin, po. Ayun ho yung proseso po sa so sa pagpapail ng small claims, no? I hope sana nga dapat nagbayad na lang siya, no? Kung magbabayad, well and good, no? Tanggapin niyo po para hindi na ho kayo humantong pa dun sa small claims, kasi talagang abala rin ho yun, talagang tatrabahuhin niyo yan, no? And kaya lang kailangan niyo ho kasi talagang bigyan ng leksyon, kasi para hindi ho, kumbaga matuto ho sila na pagka nangutang kailangan ng bayaran, po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to, no? At kahit papaano nakatulong, no? Maraming salamat po, no, sa lagi niyo pong panonood sa aking mga videos na ina-upload, no? At maraming salamat po sa inyong mga likes, comments at pag-share, no? At dahil po dito marami na po nakakapanood ng mga video na ina-upload ko po, no? Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ho kayo na suportahan at panoorin din po yung iba ko pa pong mga social media accounts, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.